Sabay kaming napatingin sa isang aswang na biglang lumitaw na nakatayo at handa nang sumugod sa amin to. "Bantayan mo ang mag-ina mo! Ako nang bahala sa isang to!" Base sa boses niya, unti-unti ako nagkaroon ng ideya kung sino siya. Nagulat ako dahil sinugod nito yung aswang at nagpambunog silang dalawa. Mas lalo pa ako nagulat dahil bigla itong naging mabangis na aswang at mabagsik na sinalubong ang kalaban. Napatulala na lang ako habang iniisip kung sino ang taong grasang to. Isa lang ang kilala kong aswang na babae na handa akong protektahan sa mga aswang at yun ay ang nanay ko. Ilang minuto rin ang naging sagupaan nila hanggang sabay silang matumbang dalawa sa taniman ng palay. Pareho silang may tama sa katawan kaya hindi ako sigurado kung may buhay pa sa kanilang dalawa. Hanggang bumuhos ang malakas na ulan, mabuti na lang ay may malaking puno sa tabi namin kaya konti lang ang tubig na tumatagos sa pwesto namin. Hanggang sa nakita akong may biglang tumayo sa kanilang dalawa at nasaan yung tao na to at ito yung babaeng taong grasa. Natuwa naman akong malaman na buhay pa siya. Naglakad to palapit sa akin habang marahan na tinatanggal ng malakas na ulan ang dumi nito sa mukha at katawan niya. Marahan ding bumubulgar sa akin ang tunay na mukha ng babae. Kasabay nito ang pagpatak ng mga luha ko sa mata dahil ang babaeng nasa harapan ko ay ang nanay kong matagal ko nang hinahanap at hinihintay na makabalik. "Ito yung sagot na kanina mo pang tanong, Jojo." Nay? Nay? Ikaw ba talaga yan? Nay!" Inilapag ko muna yung anak namin sa tabi ni Meryl na hanggang sa mga oras na to ay wala pa rin siyang malay. Mabilis kong niyakap ng mahigpit ang nanay ko. "Miss na miss kita, Nay. Walang araw na hindi ko dinadasal na magkita pa tayo." Walang paglagyan ng tuwa ko nitong gabi. Dumoble ang saya ko nito dahil sa anak ko at sa nanay ko na matagal ko nang hinahanap. Matagal na raw akong sinusubaybayan ng nanay ko dahil nabalitaan nito na hinahunting pa rin ako ng mga kalahi niya. Nang gabi nang iwan niya ako sa gubat, nagawa niya raw makatakas dahil sa tulong daw ng isang albularyo. At yun ang tatay ko. Dumating daw ang tatay ko ng gabing yon para sagipin siya. Pero makalipas lang daw ang ilang buwan, namatay ang tatay ko matapos atakihin ng mga kalahi niyang aswang. Kaya nagpalaboy-laboy na raw si nanay sa kalsada dahil wala na raw itong mapupuntahan na hindi siya mahanap ng mga kalahi niya. Dito naman ako nalungkot ng bahagya pero ayon sa kanya, mas pinili niya to kaysa mamuhay ng kasama ko dahil gusto niya rin daw na maranasan ko yung buhay ng isang normal na tao kagaya ng iba. Matapos ang gabing to, umalis din naman si nanay. Kahit anong pigil ko sa kanya at sumama na lang sa amin, hindi ko siya nagawang pigilan dahil ito raw ang makakabuti sa aming dalawa, ang magkalayo kami. Magtitiis daw siya para sa akin. Lagi ko raw isipin na nasa paligid ko lang siya at handang iligtas